So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, kanina lang po, no, pagkagising na pagising po natin, bumulagta po sa balita sa buong mundo na nilusob na po ng US yung Iran. At pinasabog nga po nila yung tatlong nuclear power plant, kung di ko nagkakamali. At dito nga po sa ginawa nga po ng Iran, sa ginawa nga po ng US, proud pa po si Donald Trump dito. Okay. So ito merong post dito si Donald Trump eh. Ano ba yan? Yan. May post si Donald Trump dito. Share lang natin Sa ano to sa X, former Twitter. Oh. Wait lang Yan, ito. Wala man nabasa niyo na to pero reaction na lang natin to saglit. Okay. Hindi kasi dito mga babae, no, alam naman po natin pag-usaping gera po talaga. No, paras po kasi merong motivation yung both sides. So meron din talaga mag-take sides dito. In reality talaga, no. Especially tayo po galing po tayo sa Middle East. 'Di ba? So medyo gets natin yung hugot nila at gets naman din natin yung hugot ng kabila. Kung bakit nangyayari po 'yan. So sabi dito no ni Donald Trump mismo nag-post nito We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. So, ang tumira pala dun po sa nuclear sites po ng Iran, aeroplano po ng Amerika. Yung pinakamalakas na aeroplano po sa buong mundo. A full payload of bombs was dropped on the primary site. Although all planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. Okay, so ngayon, ito alam nyo kung ano napaka-ironic dito. Naalala ko yung sinabi ni Ito yung kanta ni Francis M, yung Kaleidoscope World. No, you cannot put a gun. Ano ba yun? Wait Comment nyo nga dyan. Ano bang lyrics doon? Francis M. Naalala ko bigla ngayon pumasok sa utak ko Francis M. War and gun. War and gun. Aba sinabi niya. Okay. You can talk peace and have a gun. Yun pala. Oo. Alam po kainaro, no? So, yun nga yung point, no? Hindi ka hindi ka makakapagsalita ng kapayapaan habang may nakatutok kang barel. Di ba? You can have peace and have a gun. Hindi, totoo naman talaga yun. So, ngayon ang tanong dito, may consequences ba to? Itong ginawa ng US sa Amerika, malamang meron. Di ba? Pero, syempre, kung pag-usapan po natin yung pinagmulan po ng gera po na to, ang daming version, baka magkalito-lito pa tayo, iba-iba rin tayo na paniniwala tungkol po dyan. Di ba? So ngayon, tinanong natin itong mga development ngayon dito. No? So ang tanong ngayon natin dito, matutuloy ba yung World War III? Kasi mukhang ayan ng sinasabi ng iba di ba? So ngayon, nag-post nito si Donald Trump, no? Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force for greater than what was witnessed tonight. Thank you, Donald J. Trump. Si Trump pa nag-post nito? President of the United States. Okay. Trump pata nag-post dito Tama, no? Trump nga. Ano ito, pinasalamatan niya sarili niya? Okay. So ngayon, mga kababayan, okay, so ang malinaw dito, okay, kung gaganti po yung Iran sa Amerika, mas matindi po yung ibabalik ng Amerika. At kayang-kaya po ng US po gawin yun. Totoo yun. Kayang-kaya ng US gawin yun. Oo. So, ngayon, okay, sabi dito, no? So, nung ginera nga po kanina, nung pinasabog nga po yung nuclear sites nga po ng Iran kanina, ito nakita ko to sa DZRH Okay. So, ang ginamit pala nila, yung stealth. Ito yung stealth, yung hindi po na-detect ng radar. The US Air Force B-2 Spirit stealth bombers were involved in strikes on Iran's nuclear sites on Saturday. Okay, di ba? The Iranian nuclear sites were struck by very successful attack. Diba? Donald Trump said on Saturday, adding that
crown jewel of Tehran's nuclear program, Fordo, is gone. So wala na. So ngayon mga babayan, no, ang pinakatanong natin dito, ibalik natin yung tanong. Magkakaroon ba ng World War 3? So ano ba yung ingredient po para magkaroon pa ng World War 3? Syempre po, kampihan ng bansa, una sa lahat. So ang tanong, nagkakampihan na ba yung mga bansa ngayon? Sa ngayon hindi pa, pero posibleng mangyari. Kasi tandaan po natin, no, yung World War 1, kaya pa nangyari pa yung World War 1, kasi nga po may kampihan ng bansa na nangyari. Allied forces versus Central ata, no? Central countries, no? Ito. So Germany, Austria, Hungary, and Ottoman Empire na ngayon nga po Turkey. 'Di ba? Tapos yung allied nga po France, Great Britain, Russia, Italy, Japan, tsaka Amerika. Okay? So ngayon yung World War 1 yan. Ngayon yung World War 2 mga kababayan, alam naman po natin yun, allied versus Axis power naman yun. So Italy, Japan, Germany. So medyo maano pa, 'di ba? Medyo mahina, no. Tapos syempre yung Allied forces na nakipag-alyansa na rin po sa Russia. So nagkaroon ng World War 2 kasi nga po may alyansa nangyari. So ngayon ba sa tingin niyo ba mayroon na bang alyansa nangyayari? Yung Allied forces will be always Allied forces po 'yan. Pero yung sino ba mga kakampi ng Iran? Kasi ayan po talaga pinaka-importante dito, sino ba yung mga kakampi ng Iran? Na pag sila po kumampi sa Iran, posibleng magkaroon ng World War 3. At ang isa pang tanong dito, kaya bang i-take risk ng mga bansa po na to na kaalyado ng Iran? Meron ba silang political will para po kumampi sa Iran? At syempre, ano bang kinalaman ng mga kakampi ng kaalyado ng Iran sa giyera pong ginagawa po ng Iran sa Israel? Ang dami, di ba? Ang daming tanong. O for example nga, yung Russia at China. Malamang ayan yung sasabihin ninyo eh. Kasama dyan yung North Korea. Anong kinalaman nila sa giyera ng Iran sa Israel? Anong benefit nila doon? Di ba? Yung Pakistan, isa pa yan, yung Pakistan. Hindi naman ganun kalakas yung Pakistan eh. Pero mukhang Pakistan po talaga yung dikit na dikit eh. So ngayon, tinanong natin to, no? Ito, maganda to. Nabasa ko to kanina lang, no? Who are Iran's key allies in the Middle East and globally? Yan. So, Iran Supreme Leader si Ali Khamenei is largely alone in the showdown with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. So, technically, mga kababayan, meron po talagang kaalyado or kaalyansa po yung Iran. Pero yung gera niya laban sa Israel, mukhang mag-isa lang po talaga siya. Tandaan po natin, no, na one of the reason kung bakit po nagkakagulo po yung Israel ngayon tsaka yung Iran, because of holy wars. Jihad. Malaki pong kinalaman po noon yung jihad, religion wars. Alam naman po natin po, no, na yung Russia, no, some of them are atheists and Christians, di ba? China, halo-halo yung religion doon. So, anong kinalaman nila? Anong magiging benefit ng Iran, anong magiging benefit ng China tsaka Russia kung tutulong sila sa giyera na wala naman silang kinalaman? Nakuha niyo yung point? Kaya kung tatanungin niyo po ako kung posible ba mangyari yung World War 3, mukhang hindi pa dun eh. Parang malabo pa eh. Hindi pa siya ganun kalinaw. Di ba? Siyempre, ang gagawin po ng mga bansa po na yan, yung Iran tsaka China, magko-condemn lang yan na bakit yung tinira kaalyado namin. Hanggang doon lang yun. Pero yung political will para gumante at kumampi sa Iran sa gera na wala naman silang kinalaman, especially holy wars po ito, parang hindi pa ganun eh. Hindi pa ganun eh. So, pero ang malinaw dito mga kababayan, may gulo ngayon doon. Sabi dito, no, Iran has spent decades propping up militant groups. So ito yung pinakakampi talaga ng Iran, yung mga militante, yung mga militant groups, 'di ba? And political regimes across the Middle East. So forming its so-called axis of resistance. Mga militante lang 'to eh.
while pursuing close relationship with other global powers. Okay. So, yet after Israel attacked multiple sites in Iran last week, sparkling first exchange of missiles, those allies were largely silent. 'Di ba? Gumaganti na po yung Israel sa Iran, yung mga kakampi niya wala pa rin. O so yan na po yan, may nag-comment Hamas. So ito yan eh. Ito yan. Yan, ito. Ngayon ito yung mga kakampi ng Iran. Ano, yung Hezbollah sa Lebanon, yung Hamas sa Gaza, tapos yung Hamas sa West Bank, at saka yung Houthis sa Yemen. Alam naman po natin, no, 'di ba yung Yemen magulo din. Ay yung nagugulo din mga kababayan, yung mga militante din. So ngayon, teka lang, ito pala. Yan, pakita ko. Yan, ito, yan. Okay. So ito ngayon yung yung sinasabi nga pong axis of resistance na binuo nga po ng Iran. So sa tingin niyo ba kaya ba makapag World War III nito? Hezbollah, Hamas, yung Iraqi militants, 'di ba? Yung Hamas po sa West Bank tsaka yung Houthis. 'Di ba? Ano ba yung Iran? Iran is Shia ba yung Shia nga, Shia. Oo. Shia yung Iran eh. Oo. Tapos yung Middle East sa kabila, Sunni. Yung Kuwait, yung Saudi, yan. Ang Iraq nananahimik na sila, labas sa alitan ng Iran yung kakampi ngayon dito ng Iran sa Iraq, yung mga militante rin, yung mga nanggugululan din. So lang well, syempre una sa lahat mag-ingat pa rin po tayo yung mga kababayan po natin na malapit nga po diyan sa Iraq. Iraq, Iran, 'di ba? Sa Israel, 'di ba? Especially nga po diyan sa Kuwait, sa Kuwait, sa Saudi, sa UAE, kasi yung UAE katabi po ng Iran 'yun eh. So ingat-ingat lang po tayo diyan, no. Tapos mga kababayan, ito pa, no. So, sabi dito, so ito yung sinasabi ko kanina. Diba? President Vladimir Putin has denounced the attacks on Iran and has reportedly warned that the US Army intervention would be a terrible spiral escalation. So sa ngayon, ito pala yung sinasabi ngayon ng Russia. Ang tanong, kaya bang makipaggera ng Russia sa Amerika? Sa Ukraine, hirap na hirap sila. Di ba? Kaya yun eh. Di ba alam naman po natin na yung Ukraine is tinutulungan ng USA. Hindi nga nila matalo yung Ukraine eh. Amerika pa kaya. At alam po ng Russia yun. So, yan ito yung nakakatakot, no? Sana wag naman sana umabot sa nuclear wars. Nako, it's the end of humanity pag nangyari po yan, no? Because of holy wars. Kaya nga ito kaya nga ako mga kababayan, no, dumating din po sa pagkakataon ng buhay ko na naging atheist po ako. Dito to yun, ngayon naman ako ngayon, agnostic ako ngayon eh. Pero nagsisimba ako. Ako lang ating agnostic na nagsisimba. Hindi, in reality po talaga, nung medyo bata-bata pa ako, 15 years ago, 2010, atheist po talaga ako. Siguro mga isang dekada atheist po talaga ako noon. Kasi isa ito talaga sa pinaka-ayoko about religion is holy wars. At hindi po talaga natin i-overlook na isa po sa pinakarason kung bakit po nagkakagulo yung Hamas, yung Lebanon, yung Israel, yung Iran, because of holy wars. Because of religion. So, ganun yung paniniwala ko dati, pero eventually, nagbago yan, na naisip ko nga, kung religion naman yung nagpapabuti rin naman sa ugali ng tao, so, meron din magandang benefit yung religion. So, eventually, naging agnostic na lang po ako, no? Agnostic na nagsisimba sa Quiapo. Magkaiba yun, yung agnostic tsaka yung atheist, no? So, sabi dito, tingnan natin, malamang bluff nga lang to, no? Russia is certainly very close to Iran at the moment and it's playing very important role in supplying drones to Russia. Okay. So yung di ba, yung matindi pala sa Iran ngayon, yung drones. So yung drones pala na ginagamit ng Russia sa Ukraine, galing Iran. Di ba? For the war in Ukraine, Mr. Partmeter says.
Okay. So, di ba? So, Russia owes Iran for its drones, but the same time, Putin and Netanyahu get on very well personally. Yan. So, ano to, napaka-interesting ng mangyayari po dito. So, abangan natin. So, ano yung agnostic? Okay, so yung agnostic kasi, ano ba? Napunta na ako dyan. So, agnostic, no, naniniwala naman sa Diyos, pero God is unknowable. Ayun ang ibig sabihin ng agnostic. Kasi yung atheist kasi, ibig sabihin ng atheist, hindi ka naniniwalang may Diyos kasi para sa iyo mahina yung ebidensya na may Diyos. Oo. Yung agnostic naman, naniniwala kang may Diyos, yun nga lang, hindi siya kilala ng mga tao sa ngayon. So, ibig sabihin nun, yung paniniwala ng tao ngayon na Diyos na Yahweh, Diyos na Jesus Christ, Diyos ng Islam, o Diyos ng, what you call this, ng Hindu, ng Buddhist, di ba? It's ano lang para sa amin sa agnostic, parang it's part of the culture ng mga tao. Pero may Diyos, pero hindi unknowable siya. Parang yun lang, ayun lang yung ibig sabihin ng ibig sabihin ng agnostic, no? Agnostic. Okay. Marami naman ding kabutihan. Hindi, ayun din ang ano ko eh. Kasi may mga nakilala din po akong mga tao na naging mabuting tao because of religion. So ayun ba, kailangan ko bang i-disregard yun? Siyempre hindi. Pero ang pangit lang po talaga kapag yung religion na nga po isagamit na po sa holy wars. Tandaan natin yung yung pinakahuling matinding gera po sa Middle East, yung ISIS. Di ba? Yung ISIS. O di ba yung ISIS, di ba? Ano rin yan? Holy wars din po yun. Religion din po pinagmulan nun. Oh. Someone is not sure God exists. Hindi, para saan yan eh. Someone is not sure that God is agnostic is God. God is God is unknowable. God is unknowable kasi may talaga pag-usaping religion talaga eh, no? Kaya 'yon, di ba? Total tulad din nila Putin na nakapistok ang Ukraine, bigla ang binomba ng Russia ang lugar ng Ukraine. O, di ba? O. So, ang di dumalo sa agnostic si Sarah. Okay, so kayo po, ano po masabi nyo nga po? Hindi, nadaanan ko lang yung topic na yan, no? Yung tungkol nga po sa Iran tsaka sa Israel, no? So kayo po ba, ano masabi nyo nga po dito? Sa tingin nyo ba, kasi para po mangyari po yung World War III na kinakatakutan natin, ang una sa lahat, kailangan po magkaroon po ng alliances. At syempre, bago magkaroon ng alliances, kailangan magkaroon ng motivation yung mga bansa para magkampihan. So, sapat na ba na motivation yung Holy Wars para magkaroon ng kampihan para sa World War III? Sa tingin ko parang hindi pa eh. Di ba? Parang malayo pa tayo sa ganun. Oo. At ano yung magiging political will para makipaggera itong Iran, itong China, tsaka Russia, tsaka yung North Korea, sa gera na wala naman silang kinalaman. Di ba? So yun, kaya ano pa yan, malamang isa lang tong actually, palagi naman magulo sa Middle East. Wala namang bago dyan. Oo. Parang wala namang bago dyan. At tanda natin mga kababayan, no? Ang pinakamalupit pa na ginawa kasi ng Iran, actually, siya talaga yung pumupondo po. Ayun ang Iran po talaga pumupondo dito po sa mga militanteng grupo po na to. Yung Hezbollah, Hamas, yung Hamas sa Gaza, yung Hamas sa West Bank, yung Houthi sa Yemen, tsaka yung Iraqi militias. Iran talaga pumupondo dyan. Alam namang mag-ooperate yan ng walang pumupondo. Diba? Di nakikialam ang KSA at UAE sa Iran. Ang KSA po kasi may conflict din sila ng Iran. Because of religion din. Sunni versus Shia. I think gaganti. Pero ito, malinaw yan. Pero sa tingin ko, yung Iran gaganti yan. Siguradong gaganti yan. Sure yan. Sabi nga ng Iran ngayon wala lang. Parang wala lang sa amin yun. Diba? So yan mga babae, no? So kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa development nga po ng pagpapasabog nga po ni Donald Trump ng 3 nuclear sites ng Iran, no? So kayo ba naniniwala po ba kayo na na ito ba ay mauuwi sa World War III?
So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, punta na pati sa mga topic natin.